Hello po. Isang reading muna tayo kasi pangatlong take ko na to. So, talagang yung boses ko hindi pa bumabalik talaga. So, regardless ng kung ano yung sign mo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, kahit ano, maka-resonate ka. And sa mga nag-likes and comments, maraming salamat po, nakakataba ng puso. So, eto po, short reading lang. Energy for today, 9 of Cups. So, wish fulfillment. Okay, siguro po yung iba sa inyo gustong or currently under pregnancy, gustong magkaanak, or yung iba naman simpleng gusto lang madagdagan ng something na makaka-inspire sa buhay nila. O ano ba yun? Nasa sa inyo po kung material ba yun. Page of Pentacles. So, may energy dito na yung sorry. Okay, pasensya na talaga. So, meron energy dito na yung gusto mo talagang maging successful, eto yun. May mga energies na yan. And, meron ding mga energies na, alam mo na yun, maraming, yung iba sa inyo, maraming parang nag-o-observe lang, no? Or, maaaring yung iba, baka merong may mga nag-o-observe sa kanila, nag-i-spy. So, clarify natin mamaya yan, kung ano yung mga yan. Hierophant, okay. So, yung mga iba, nagpa-plan na ng future family. Pwede ring dream nila ito. Okay. Yung iba naman, maaaring gusto na something na tangible talaga sa kanilang mga assets, gusto nilang maka-acquire ng something. Yung iba siguro gusto ng bagong sasakyan, bagong bahay, bagong place, pwede din. Okay, 7 of Swords. Page of Pentacles. So, maaaring ito, meron sa work na parang may naiinggit sa inyo, okay? Meron ding maaari ding tungkol sa love life ito. Maaaring tungkol sa love life. So, maaaring may i-check nyo lang kung baka may gustong manira sa inyong relationship. Yan. 4 of Pentacles. Meron kang mga bagay na iniiwasan sa ngayon na tingin mo baka makaubos ng finances mo. Siguro maingat ka ngayon sa pagbili-bili or pag-acquire ng something dahil baka maubos lang yung pinaghirapan mo. Okay? So, tingnan natin yung hopes and fears mo. Hopes and fears mo. Ayan. Wow. Okay, yung iba sa inyo, may mga persons, ang dami. Meron yung iba, nagpapakita ng pagmamahal, yung iba naman, nagpapakita ng yung care nila, parang lagi kang binibigyan ng mga gifts, ganyan. Nakikita nila na sobra kang mag-work or marami kang ambition sa buhay, so doon ka nila ina-admire. So, yung hopes and fears mo na moon, meron kang mga kadalasan naman sa mga takot, lagi naman yan fear of the unknown. So, may mga takot na tayo, mga what ifs, halimbawa, maaaring iba yung business nila. What if hindi na maging okay sa susunod, ganyan. O sa work nila, what if
ganito ang mangyari. So, ang daming kinakatakutan, ano? Yung mga tumatakbo sa isip na hindi natin ma-share. Ang pinakamahirap kasi yung hindi natin kayang i-share. So, walang tutulong sa atin, walang input na galing sa ibang tao. Minsan sinasarili natin ito. So, clarify natin yan mamaya. So, ito yung final outcome. 9 of Pentacles. So, maganda naman ang iyong magiging outcome. Ayan. Naniniwala ka na itong pagiging successful hindi sa pag-asa ng iba, kung hindi sa sarili mong trabaho. Ayan. So, yung nakita natin kanina, 8 of Pentacles and then 9 of Pentacles to. Maaaring yung iba sa inyo mag-iisip talaga ng alternative work. Kasi parang kinakatakutan niya to. Yun ang parang nafe-feel ko dito sa situation na to. Ayan, King of Wands. So, sa ngayon, meron kang gamitin mo tong advantage na to. Meron kang fire energy na maging successful, ano, and ikaw, sawang-sawa ka na sa sobrang hirap na ng sitwasyon mo ngayon. Parang feeling mo eto na yung pinaka-worst na situation mo, yung iba sa inyo, no? Na parang hindi mo na alam yung gagawin mo. Parang kahit na anong gawin mo, parang nasa dead end ka na. So, hindi mo alam kung sino yung tutulong sa inyo. So, parang nagkaka-anxiety attack ka na. Ayan. So, eto na yun. So, nakakaisip ka na kailangan may gawin ka. So, samantalahin mo yung energy na yun and mag-start ka na. As in now na. Ayan. So, clarify natin, no, yung 9 of Cups. So, maaaring iba sa inyo gustong magkaanak. Yung iba, yun yung pinaka-wish nila. Yung iba naman sa inyo, maaaring kahit na ano na makakapag-fulfill sa inyo. Minsan, hindi talaga pare-pareho. Hindi talaga pare-pareho yung nako, pasensya na, loobat pala yung aking mic. So, naputol. Nasaan na nga ba tayo? So, ito, yung iba sa inyo gusto mag-conceive talaga ng physically. Yung iba naman sa inyo, ito kasi visual fulfillment. Kung mga material things or mga assets ang makakapag-fulfill, di sige, okay? Pwede rin naman. So, yung iba sa inyo, parang ina-analyze yung situation nyo, yung dati, and ayaw mo na mangyari ito na parang feeling mo nang hihingi ka lang, alam mo yun, yung parang feeling mo na pagka kakapusin ka, manghihiram ka lang, wala pa, 'di ba? Hindi naman kasi ganun ka daling mag-ipon para sa ibang tao, hindi natin sila mabiblame. Pero yung iba talaga ganun. So, sobra talagang mahirap na kapag lalo na kung ikaw yung breadwinner and bigla kang kinapos, no? So, sobrang napakahirap na sitwasyon yun. Kaya nag-iisip ka kung paano mo mai-improve yung buhay mo. Ayan. Clarify natin. Queen of Cups. So, yung pagmamahal mo sa sarili mo, sa family mo, yun yung magiging drive mo. Yun ang gamitin mong drive, okay? Para gumawa ka pa ng alternative mong paraan para makamit mo to. Ayan, para makamit mo tong financial abundance na to, and para makaalis ka na sa sitwasyon mo ngayon. Yung current sitwasyon mo, lahat na ng hirap, ayan na yung nararanasan mo ngayon. Kaya, ayan, yung pagmamahal mo sa kanila, pagmamahal mo sa sarili mo, yun ang gamitin mong drive. So, clarify natin yung Hierophant. Okay. Magician. Ayan.
So, yung iba sa inyo nag-iisip kung tatanggapin yung mga proposal nila. Meron mga positive na proposals, pero parang iniisip nila na parang hindi naman totoo yung proposal na yun, or parang ang tingin ko dito parang inalok. Alam mo yun, yung maraming nag-aalok sa social media, do you want to marry me, ganyan-ganyan, parang ganun lang. Yung tingin ko dito, hindi ito malalim, okay? So, hindi mo to bibigyan ng pansin. Ayan, Ace of Wands, parang mga ano lang to, mga short term na communications lang to. At hindi ka dito nakatuon ng pansin ngayon, wala kang pakialam ngayon dito sa bagong connection na to. Yung iba sa inyo, okay? Pero yung iba naman, maaaring meron talagang proposal na pinag-iisipan, okay? Pero itong sa current reading na to, parang hindi seryoso tong proposal na to. And nakafocus ka sa finances, sa career, sa pag-upgrade ng inyong financial status sa family mo. Ayan. So, doon ka nakafocus ngayon. Hindi sa situationship na temporary. Okay? Ito mga Page of Pentacles. Page of Pentacles, pwedeng mga offer sa work. Ayan. Eight of Swords, alam mo mahihirapan ka. Pero itong work na to, ang feeling mo, hiniwalay ko na to. Kanina nagsama na naman sila. O, diba? Nagsama-sama na naman sila. Okay. So, hiniwalay ko na to. Hiniwalay ko na to kanina. So, kahit na alam mo na mahihirapan ka dito sa bagong work offer na to, kahit na alam mong masasacrifice yung current na comfort, okay? Pero alam mo naman kasi na para maging ganito ka, para maging successful ka alone, kailangan mong pagdaanan to. Alam mo yan sa sarili mo. So, Seven of Swords, Five of Pentacles. Alam mo, maraming hirap. Marami kang hirap na mararanasan. Yan. Pero mas mahirap yung kapusin ka na wala ka nang ibigay sa mga umaasa sa iyo. No? Kahit naman mag-isa ka lang sa buhay alam mo kailangan mo ng something na magpo-provide para sa sarili mo, di ba? Ayan. May mga 5. So may mga challenges kang encounter. Alam mo normal 'yan. So eto, kesa naman sa marami kang marinig, maaaring yung iba, pangit lang sabihin, maaaring yung iba nang hihiram, nang minsan hindi talaga maiwasang hindi kapusin. Ayan. So, kesa may marinig ka na ganito, bla bla bla, ganyan. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kailangan mong gawin Alam mo, kung hindi sapat yung sa ngayon, alam mo, meron kang kailangan gawin para kahit na mahirap. Ngayon kasi nasa comfort zone ka, maaaring naka-aircon ka, lahat, maganda na yung, sa ngayon, sapat naman, di ba? Pero, dumarating talaga at some point na, minsan, nasusubok ka ng panahon, no? Kaya alam mo na kailangan mong pagdaanan etong mga hirap na to bago ka maging successful. Alam mo yan. So, Page of Swords. Ayan, may mga bagay kang kailangan pag-isipan, ipag-weigh. May mga nag-iisip, may mga nag-i-spy dyan. Yung iba sa inyo, may nag-i-spy sa inyo mga social media, no? Meron mga, yung iba naman,
Yung iba naman, may mga darating na mga bagong communication, maaaring email, maaaring bagong work. So, kailangan mong pag-isipan or i-weigh mo. Baka mamaya, yung iba sa inyo nasa online, baka ma-scam, okay? So, maaaring ito yon, parang warning lang. So, ayan, meron mga hindi maiiwasan na tawag dito. Meron mga hindi maiiwasan na energies, yung mga magde-distract sa'yo. So, kailangan mag-focus ka lang, gamitin mo yung intuition mo na kung alin yung tama at mali na mga opportunities sa tatanggapin mo, and iwas-iwas lang dito sa mga baka ma-scam. Kahit sa mga relationships, pwede din na baka mamaya nanloloko lang and sayang lang yung time mo, 'di ba? So, parang piliin mo na kung alin yung mga communications na i-entertain mo. Ayan. Sorry, nahulog. Ayan. Four of Pentacles, Ten of Cups. Ayan. So, ito, yung mga merong mga may mga assets na dyan. So, hinahawakan mabuti yung kanilang assets kasi sinesave nila para sa family nila or sa yung iba sa mga magiging future family. Ayan. So, isa ito sa mga pinag-iisipan mo, yung iba sa inyo. Ayan. Three of Wands. May mga Seven of Pentacles. Ayan. So, may mga gusto kang gawin or yung iba sa inyo ginagawa na to na gumagawa na ng paraan. Maaaring iba nag-aaral na, nag-upgrade na ng kanilang mga talagang ang energy mo na to, yung gusto mo maging successful, gumagawa ka ng paraan ngayon para maging successful ka in the future. Ayan. Kasi dito, ito yung final outcome ng reading na to. Yes, may mga challenges, may mga difficulties, pero ito yung gusto mong marating and ito yung magiging outcome ng reading na to, okay? So, clarify natin yung moon. Ito yung mga hopes and fears mo. Ayan, Seven of Cups. So, maraming mga options na darating. So, natatakot ka? Hopes and fears? Yes, yung iba naman sa inyo, nag-hope na marami sanang opportunities sa dumating. Yung iba naman, natatakot sa magiging darating na mga, ano kaya ang mga magiging si alin kaya dito sa mga options na to ang maganda para sa kanya, okay? Or para sa family nila. Yun yung pinag-iisipan mo, ayan, no? So, ginagamit mo talaga yung critical thinking mo sa pagpili mo ng mga choices na to, okay? So, ayaw mo na kasi, ayaw mo na yung mga nanghihingi ka, so, pipiliin mong mabuti kung ano yung nararapat na choice na gagawin mo para marating mo to, okay? So, clarify natin yung Nine of Pentacles. King of Pentacles, wow, diba? So, marireach mo tong abundance na to, alone, yes, oo, yan, alone, ayan. Etong mga paghihirap mo na nararanasan ngayon, iikot, darating yung time na iikot siya, and ayan, wow, kinikilabutan ako, Six of Wands, ayan, magiging successful ito, ayan, maaaring dito meron mga hirap na pagdadanasan, pero yan naman talaga ang road para makakuha ka ng ano, 'di ba? Alam mo yun, sabi nila na pag nararanasan mo yung sobra, ang susunod na dun, yun na yung kapalit. Maganda na. Sobrang ganda na ibibigay sa'yo nito. Kinikilabutan talaga ako. Na reading na to. Ayan. Ace of Wands. Ayan. Wow. Ang ganda. Kanina pa tong Ten of Pentacles na to. Ibig sabihin nito, maximum abundance na to. So, ibig sabihin, sana lahatin ko na kayo, no? Pero, syempre, ilan lang ang makakapag-resonate dito sa sino man na magte-take ng path na to.
makakakuha siya ng maximum abundance. Yes, kung sabihin mo magkakaroon siya ng makaka-acquire siya ng mga properties, yes, eto yun, no? And eto, Ace of Cups, and yung self-esteem mo, tataas palalo, okay? Kasi, sa ngayon, etong mga nararanasan mo mga yon na mga tense, etong mga hirap na nararanasan mo, bumababa yung self-esteem mo. So, darating yung point na eto, pagka tinake mo tong path na to, kahit na mahirap, yes, kahit mahirap, lalabas ka talaga sa comfort zone mo, pero tataas yung self-esteem mo. And eto, yung fire na to na gagamitin mo para mag-start ka ng kahit na ano na tingin mong kung saan ka magiging successful, gawin mo. Yan ang gawin mong inspiration. Ayan. King of Cups, yan. Okay. Sa King of Cups, eto, gamitin mo kahit na alam mong very sensitive ka, gamitin mo pa rin yung pagka-king mo kahit babae ka, kahit na anong gender mo, gamitin mo yung pagka-king mo. Ibig sabihin, mag-isip ka. Be practical, minsan pagka sobrang sensitive natin, nawawala na tayo sa ating focus. So, stay focused. Ayan, gamitin mo yung judgment mo ng tama, iwasan mo muna yung pagiging sensitive mo. Yes. Maging practical ka muna for a little while. Ayan. Wow. Chariot. Nako. Ay, nako. Ang ganda-ganda po ng reading na ito. No? Ten of Swords. Ayan. Four of Wands. Ten of Wands. Lahat ng tens yata nandito na. So, lahat na, yes, na-encounter mo na lahat ngayon, pero mag-move forward na itong iyong current life, yung current situation mo. So, ayun na po. Napakaganda ng reading na to. Yung fire na yan na gustong-gusto mo, yung energy mo na mag-start ulit ng alternative mo na kung ano man ang nasa isip mo ngayon, yun ang ituloy mo. Kung ano yung tingin mo successful mo, yun ang ituloy mo. And yes, eto, makakamit mo tong financial abundance ito. So, napakaganda. So, regardless ng kung anong sign, kahit ano po, and ayun, sana po na may naitulong tong reading na to, and thank you and God bless po.